Bailon Ngayon. Simulat sa pool ay marami nang namamatay ng dahil sa fraternity hazing. Meron na nga tayong anti-hazing law, pero taon-taon ay patuloy pong nadaragdagan ang namamatay ng dahil dito. Bakit nga ba kinakailangan dumaan sa matinding physical torture ang mga nais lumahok sa kapatiran? Narito ang Bailon Ngayon Exclusive Report. Exclusive. Yung kapatiran talagang pagsasamahan na panghabang buhay. I don't think merong mga fraternities ngayon na completely walang physical hazing. Magsisinungaling ako pag sinabi kong walang hazing. Turo nilang tao yung mga kapatiran na ano nila. Hindi yung gagawin nilang parang hayop. Alpha Phi Omega o mas tanyag sa tawag na Apo. Kapatirang nakarating sa bansa noong March 1950 mula sa Amerika. Meron silang 120,000 miyembro. Kabilang na sina Vice President Jojo Pinay at DILG Secretary Jesse Robredo. Tau Gamma Phi o Triskelions Grand Fraternity na itatag sa Universidad ng Pilipinas, Diliman noong Oktubre 1968. Meron silang mga miyembrong aabot sa 700,000. Kabilang na sina Senator Ralph Recto at Dieter Ocampo. Ilan lamang ito sa humigit kumulang 200 fraternities o kapatiran sa Pilipinas. Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, ang fraternity o kapatiran ay grupo ng tao na mayroong iisang layunin, hilig o interes sa buhay. Nakakakuha ng miyembro ang isang fraternity dahil sa tulong daw na naibibigay ng kanilang mga kabrad sa aspeto ng academics at ilang pang pangangailangan sa paaralan. We give them mentoring, guidance, and opportunities. Maliwanag na mayroong napapalang benepisyo ang mga lumalahok sa lehitimong kapatiran. Pero bago raw maging miyembro ng isang fraternity, kailangang masubukan ang tibay ng loob at katapatan. Si Rocky at ang kanyang kabarkadang si Tutoy, kapwa 17 anyos. Nitong Oktubre 24, pinapunta ang dalawa sa frat house sa Maynila para sa tinatawag na final stage. Piniringan na po kami, tapos po, baptize na po. Bali, pinaload po kami, tapos pinsasampay. Ano narinig mo habang nakapiring ang mga mata mo? Mga ganun po, parang sakit. Mga ganun po. Parang tinitiis yung sakit. Parang ganun po. Meron ka narinig na parang hangin na dala ng pamalo? Sa pag dumadampi na po sa ano niya, Sa hita? sa gitna niya. Narinig mo? Naririnig ko po. Pak! Masakit po talaga. Halos lahat po ng palo nila, malalakas po. Gigigil din po. Tinulungan po kami ng kandila. Pagka tuyo na po yung kandila, pinagpapalutuan ng sinturon. So habang tila namamaltos ang likod mo, pinapalo ka naman ng sinturon. Opo. 30-second massacre kung tawagin po. Pinaload po kami. Pagka-load po, kami na lang po magbilang. Pinakamabilis daw namin bilang. Pinagsusuntok po kami. Saan ka tinatamaan? Sa likod po. Puro likod lang? Meron ka ba tama dito? Wala po. Dito? Wala po. Puro likod lang? Dito na po. Ang mga sumunod na pangyayari ay habang buhay na raw na nakatatak sa alaala ni Rocky. Nanghihina na po si Tutoy. Ginigising po siya para po siya nakakatulog eh. Sinasampal po siya. Tapos pag ano, nagpipikit na naman po. Pinatayo siya. Tak-tak na kami. Parang taktak. Bali po dito po yung paa. Tapos yung ano po, dito po yung ulo. Parang in-stretch. Ako gano'n. Nakakasap po yung ano niya, daliri niya po. Para kung magising pati yung daliri niya po sa paa. Wala na po siyang nararamdaman. Pero gising po siya.
Pagkababa po sa kanya, doon na po siya nagsuka. Doon po siya na nakakapikit na po. Tapos hanggang sa pinega na po siya sa papag, hindi na po siya nagising. Nakita po si Tutoy, patay na. Bali po tinali po si Tutoy. Yung katawan niya po, nagaganon po. Kitang-kita ako po. Tapos, naghalo po sila ng halo po, mabuhangin, gano'n. Tapos, habang naghalo po sila, kinamayan ko pa po si Tutoy eh. Sabi ko, Toy, pasensya na tayo, wala akong nagawa. Wala akong magawa, Toy. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ang drum sa tabing dagat sa Parola, Maynila, kung saan nakita ang bangkay ni Totoy. Nakasilid sa sako at tinabunan ng semento. Yung pala talagang talagang pagka inawakan mo, matatanggal na eh. Lawit na yung mata niya, kumbaga talagang agnas na. Pigil ang luha ng ama ni Totoy na si Mang Noel nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang panganay na anak. Ginawa pa nilang baboy yung anak ko. Tinali nila pagkatapos isinilit pa sa drum, sinimentuhan at itinapon sa dagat. Kung hindi lumitaw yung anak ko nandoon sa dagat, wala kaming kalap-alap. Hawak ngayon ng PNP ang 28 anyos na si Hernan Palacio, miyembro ng Tau Gamma Phi at isa raw sa nagsagawa ng initiation rites sa magkaibigan. Sumuko na po ako rito. Tsaka sabi po ng abogado ko, yung muna daw ako magbibigay ng statement. Ayon naman sa Pangulo ng Tau Gamma Phi, tutol sila sa hising at sila daw ay gumagawa na rin ng sariling investigasyon kung lehitimong miyembro nga ng Tau Gamma Phi ang gumawa ng initiation kay Tutoy. Ano mang buhay na may buwis, sayang. I would say na we adhere to the anti-hazing law. We condemn violence. Sa pagbabalik ng Bailon ngayon, ano nga ba ang pinagdadaanan ng mga sumasali sa initiation rites ng isang fraternity? Ang actual na video ng hazing, matutunghayan nyo na. Bailon ngayon!